Magandang hapon po mga kapatid. Hindi po muna tayo nagkita-kita physically sa prayer meeting natin ngayong linggo dahil malakas po ang ulan at may bagyo at kailangan din naman natin i-prioritize ang safety ng bawat isa. Pero itutuloy po natin ang ating prayer meeting. Magkakaroon po tayo ng devotion ngayon online. Pero ang ating mga prayer request, hinihiling ko na lang po na mga miyembro at attenders ay i-message nyo na lang po sa ating group chat. Samantalang yung mga makakapakinig po online na malalayo po sa aming lugar o hindi parte ng aming community, pwede nyo rin pong ilagay ang inyong mga prayer request sa ating comment section para maipanalangin po natin ang bawat isa. So, simulan po natin ang ating devotion sa hapon na ito. Hinihiling ko ang bawat isa na makibukas sa akin sa James 5, verse 16. Ang sabi po dito sa James 5, verse 16, "Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much." Bago po tayo magsimula, siguro mananalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa lahat ng biyaya niyo. Panginoon, dalangin ko na i-bless niyo, Panginoon, ang bawat isa. Ingatan niyo po, Panginoon, ang mga kapatid namin sa bagyong ito, lalong-lalo na ang apektado ng malakas na bagyo at pagbaha, Panginoon. Ingatan niyo po ang iglesia ng Santolan, ang mga kapatiran doon, Panginoon, na apektado ng baha. Ganoon na rin, Panginoon, mga tao sa Malanday, sa Marikina, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na ingatan niyo ang bawat isa. Nawa, Panginoon, gamitin niyo ang devotion namin sa hapon na ito upang i-bless kami, turuan kami, mabusog muli ang aming mga kaluluwa. Salamat po sa halos araw-araw na pag-iingat niyo sa amin at pagbibigay niyo pagkakataon makapag-aral at makapagbahagi ng inyong salita. Tawad nawa, Panginoon, sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon, dito sa James 5:16, gusto kong simulan yung devotion natin sa pagsabi ng isang katotohanan. Dahil sa ating mundo ngayon, namumuhay tayo sa mundo na kung saan marami ang kung saan they are suffering silently because they are carrying hidden burdens or sins or temptations sa kanilang mga buhay. Pero itong verse na ito sa James 5:16, tinatawag ang ating church sa isang mas malalim na klase ng fellowship. Fellowship in a sense na hindi lang tayo nag-uusap, nagkwekwentuhan, kumakain, o nagsasaya. But James 5:16 is actually telling us to have a deeper kind of fellowship. Isang fellowship na minarkahan ng honesty, ng prayer, ng confession, ng pagbubukas ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay sa loob ng ating iglesia. Nare-remind tayo ng verse na to na kung saan we were never meant na maglakad mag-isa. Kinakailangan natin yung mutual confession, pag-amin ng ating mali at kasalanan, lalong-lalo na sa loob ng ating iglesia. At sa lahat, kapag nangyari yung confession, kailangan magkaroon tayo ng pagbuhat sa dinadala ng bawat isang kapatid sa pamamagitan ng panalangin o intercession. Sa pamamagitan nito, hindi lang natin may experience yung personal restoration, pero mararamdaman din natin yung kapangyarihan ng Panginoon na nagbabago sa bawat isa sa atin. Kapangyarihan ng Panginoon na kumikilo sa bawat isa sa atin. At habang maliit na mission pa lang tayo at malapit na tayo maging church, gusto kong maunawaan nyo na itong gawain natin, it will become the strongest, not because tinatago natin yung kasalanan at weakness ng bawat isa, but actually, yung kabaligtaran.
when we bring our weaknesses, when we bring our pitfalls, when we bring our sins and temptations sa harap ng ating kapatiran at sa harap ng ating Panginoon, this is where the church is strongest. And today, i-explore natin yung confession, yung prayer, at yung pangako ng Panginoon sa verse na ito. So, first point, tignan natin yung confession. We are called to have an authentic community. Ang sabi doon, confess your faults one to another. Yung first part ng James 5:16 ay panawagan sa mga mananampalataya na wag natin kalimutan yung laging nane-neglect na spiritual discipline ng confession. Ang sabi doon, confess your faults one to another. Sa una, ang pakiramdam natin pag narinig nyo yun, na kailangan nyo mag-confess, kailangan natin mag-open up, kailangan natin umamin ng ating mga pagkakamali. This may sound uncomfortable. Hindi nga lang to uncomfortable, intimidating to para sa napakaraming tao. Dahil sa panahon natin, our days today is driven by image building. Pero confession is essential, lalong-lalo na sa spiritual growth ng bawat isa. And now, James is not commanding here na magkaroon tayo ng public shaming. So, para lang mag-draw tayo ng line, confession is different from public shaming or humiliation. Rather, ang ina-encourage dito ni James, magkaroon tayo ng pagpapakumbaba, magkaroon tayo ng honesty, at higit sa lahat, magkaroon tayo ng accountability sa bawat isang taong parte ng ating gawain. Kung bakit ito inutos ni James? Simply because confession brings healing to broken lives and relationships. We were ordered confession, hindi gossip, hindi chismis, pero magkaroon tayo ng pagpapakumbaba na bukas tayo sa bawat isang parte ng ating iglesia. And let me remind you na kung saan hindi na tayo iba sa bawat isa. Iisang katawan na lamang tayo. Magkakapulupot na ang ating mga buhay bilang mga Kristiyanong pinagsama-sama ng ating Panginoon. Maraming mananampalataya ang kung saan papasok sa ating iglesia na may daladalang mga struggles na kanilang itinatago. Whether it's failure, or burden, or temptation, or sin. Pero pumapasok sila na itinatago ang mga bagay na to sa church because they fear judgment or rejection. Pero ngayon tinuturuan tayo ni James ng kapangyarihan ng isang honest confession. Kapag natutunan nating ibahagi sa ating mga kapatid, lalong-lalo na sa mga pinagkakatiwalaan nating mananampalataya, yung ating pagkakamali o pagkukulang, pinipili natin yung humility over pride. Pinipili natin yung katotohanan rather than our own images. Kung gusto talaga natin ng healing, nagsisimula yan sa isang tamang confession. Not just for an individual, but for the entire relationship ng bawat isa, lalong-lalo na sa loob ng iglesia. At yung klase ng confession na ito, dapat nakaugat ito sa pag-ibig, sa discretion, hindi lamang sa pakikisawsaw o gossip, slander, hindi eh. It's not about us announcing all of our faults or failures sa bawat isa. But we have to do it with discretion. We have to share it with a mature, spiritually grounded person sa loob ng ating iglesia na magre-respond ng grace at ng may katotohanan. And the truth that I'm speaking of is not always positive. Positive in a sense na kung saan ito tolerate, no? We can respond with grace and yet deliver the hard truths ng Bible. At sa kontekstong ito, yung confession, ito yung nagli-lead sa atin upang ma-restore yung tiwala, magkaroon tayo ng accountability sa bawat isa. Sinisira nito yung cycle na isolated yung bawat isang Kristiyano, that everything na nararamdaman ng isang Kristiyano ay shame sa kanyang kasalanan. And more importantly, proper confession within the church reminds us na hindi tayo nag-iisa sa ating mga struggles. At
Pinapoint out sa atin ngayon ni James yung isang klase ng church na vina-value yung spiritual honesty. Mga kapatid, I would encourage everyone. Sabi ko nga sa inyo, palagi kong sinasabi sa inyo, itago nyo na yung buhay nyo, wag lang sa loob ng ating church. Itago nyo na yun sa mundo, sa katrabaho nyo, sa ano nyo, wag sa loob ng church. Because when believers confess their sins to one another, hindi niyan pinapahina ang church. Actually, ito yung nag-i-strengthen sa ating gawain. Gumagawa yan ng isang atmosphere na puno ng grasya. It flows more freely and it encourages everyone to repent. Repentance now becomes a joyful, normal part ng spiritual growth natin bilang mga Kristiyano. Pero hindi lang yun. The reason kung bakit tayo na-encourage ni James to confess our faults one to another, because he expects that the church and the body of Christ is a safe space for brokenness. Hindi rin ba ito yung itinuro ko sa inyo sa Galatians chapter 6 verse 2, to bear ye one another's burdens. Ito yung magfo-foster ng grace at katotohanan sa loob ng ating iglesia. The local church is never meant to be just a gathering ng mga tao kada linggo. Hindi. You have to remember that this is a spiritual family. We are of one body, headed by the Lord Jesus Christ. At si James, itinutulak niya tayo, ine-encourage niya tayo, na yakapin natin yung culture of confession sa loob ng ating gawain. At ito rin yung ini-echo back ni Paul. Sabi ko nga, Galatians 6:2. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. When people confess their burdens, their sins, their struggles, their temptations, this is the time that we practice Galatians 6:2. We should allow our brethren to help carry our burdens, our sins, our weaknesses, our failures. Bakit? Because this is how we fulfill the law of Christ. Yung batas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Itong klase ng pag-share o pagbuhat natin ng bigat ng bawat isa, dapat hindi lang ito nangyayari on the surface level. Nangyayari dapat yan mas malalim. Because this kind of confession and burden bearing, it requires deep trust. It requires a gospel-centered relationship. Pero this is easier to say than to do. Dahil pagpopromote ng isang atmosphere sa loob ng church that people can freely confess, it demands intentional grace. It means na matuto tayong makinig. Matuto tayong i-deliver yung masasakit na katotohanan pero buo ng pag-ibig. Kailangan natin ng isang community na binavalue yung confession. Isang community na pinapakita yung grasya at katotohanan at rebuke, and it all balances well together. At ito yung maghahatid sa atin sa isang mas malalim na unity, mas matinong fellowship, at nagtatagal na transformation ng buhay ng bawat isang Kristiyano. Now, second point ng ating devotion. We were not only called to confess, but when one confesses, ang sabi doon, and pray one for another. After calling believers na i-confess yung kanilang kakulangan, yung kanilang pagkakamali, yung kanilang kasalanan, James immediately follows with the command to pray one for another. This shows that yung confession at yung prayer, it goes hand in hand. Hindi sila isolated. They are designed by God to work hand in hand. Yung isang matapat na confession, makatotohanan na confession na talagang ibinuka at isinalaysay sa buong iglesia, yung pagkakamali. This is where healing starts. Pero hindi doon natatapos. There should be intercession. There should be prayer. Hindi sapat na kung saan marinig lang natin yung burden ng ating kapatid. We are called to bring it before the throne of grace sa pamamagitan ng pag-ibig, ng persistent prayer sa mga kapatid na kung saan nagkakamali. Now, this intercession, this reminds us that we are never meant to walk alone. Nire-remind tayo ni James na kung saan yung church, yung Christian life, it was never meant to be lived in isolation.
You were never called to be an island of your own. No. Kapag may isang tao na kung saan nag-share ng kanyang struggle, may isang tao na nag-confess ng kanyang kasalanan, ng kanyang pagkakamali, hindi lang tayo magkikritik, hindi lang tayo magdi-dismiss. We are called to pray. At mga kapatid, alam niyo yan na sa loob ng ating gawain, for the past 3 weeks, 2 months, 3 months, laging included yung mga kapatid nating nawawala sa ating panalangin. Bakit? Because this is the way we should live as Christians. Hindi ito yung klase ng panalangin na may nag-share sa'yo, may struggle ako, sige sasama kita sa panalangin, tapos na, no. This should be a lifestyle. This is a spiritual partnership between you and me, between our members, between our brethren, that we lift each other up in prayer. Bakit? Dahil ito yung klase ng pag-ibig na Christ-like. Hindi rin ba ito yung ginawa ng Panginoon Jesucristo sa atin? At patuloy niyang ginagawa. Romans 8:34, anong sabi doon? Jesus maketh intercession for us. Na kapag nananalangin tayo para sa iba, we are imitating yung puso ng ating Panginoon. We become channels ng mercy at grace ng ating Panginoon sa bawat isa. Now, hindi lang yun. Why we are called to pray for one another or to do intercession? Because mutual prayer brings healing. Alam ko na sa mga naunang parte ng James 5, it was physical healing na itinuturo ni James. Pero makikita natin dito, this is more than just physical. Praying for one another restores emotions. Spiritual restoration, because God honors a church that prays. Nandito yung divine power ng ating Panginoon. A church that prays together. Ito yung klase ng church na nakaka-experience ng kapangyarihan ng ating Panginoon. When believers learn to pray for each other, to intercede for one another, dito babagsak yung mga pader na kanilang itinatayo. Dito nawawala yung bitterness. Dito nakapalitan ng pananampalataya yung takot. Dito nagsisimula yung healing. It might not be instantly. Siguro gradually. But in God's perfect timing, maniwala ka that if you pray ang pangako ng Panginoon, there is healing. That brings me to my third point. Anong sabi doon? That ye may be healed. Ito yung natural na resulta ng confession at panalangin. Healing. Hindi ito isang random benefit. This is a divine result, a divine outcome ng isang church na naglalakad in honesty, in unity, at sa kanilang panalangin, ipinapakita nila yung spiritual dependence nila sa ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, sa mga naunang parte ng James chapter 5, ang inire-reference dito ni James ay physical healing. But pagdating sa verse 16, it shifts its focus to a broader kind of healing at ano yun. Dahil yung pinakamalalalim nating sugat, hindi physical, pero nasa ating puso, nasa ating kaluluwa. Mga sugat na ginawa ng kasalanan, ng kahihiyan, ng mga sirang relasyon, ng mga inner conflict. Psalms 147 verse 3, anong sabi doon? He healeth the broken heart and bindeth up their wounds. Ito yung klase ng healing na kung saan nilolong o dinedesire ng Panginoon na dalhin sa loob ng church. Mga puso na kung saan inayos. Mga galit na tinanggal. Bitterness na kung saan iniwan. Reconciliation ng bawat isa sa loob ng iglesia. At totoo, confession opens up the wound. Masakit. But it is prayer and intercession na nagbibigay ng gamot sa sugat na dinala ng bawat isang confession. Now, what I want you to realize, that healing is a process that is tied to obedience. Pag pinagsama mo yung confession at yung prayer o intercession, combine these two together, you get restoration. Alam nyo, hindi instant yung healing. It's a process na nanggagaling sa obedience natin sa ating Panginoon.
And James is showing us the right obedience. Nagpapakita siya ng isang matinong spiritual pattern. Kung yung confession magdadala sa'yo sa vulnerability o pagiging open mo sa iyong mga kapatid, yung prayer leads to intercession. Pag pinagsama mo yung dalawang ito, this leads to healing. And this process requires that the church chooses humility over pride. It chooses grace over silence. It chooses the church over isolation. Kapag ito yung ginagawa ng ating iglesia o ng ating gawain, then God dwells in us richly. Ano yung ating mga kalaban? They thrive in secrecy. They thrive in division. Pero yung healing manggagaling yan kapag sinabi mo yung katotohanan. Masakit man pero may pag-ibig. It is where believers lift each other up in prayer. Maraming iglesia, they pray for revival. But revival begins with healing. And healing begins with obedience. Now, tinapos ni James yung verse na ito sa pangako ng isang effective prayer. Sabi niya, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kino-conclude ni James yung verse na ito bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang declaration patungkol sa panalangin. After speaking of confession, prayer, and intercession, after giving the promise of healing, now, pinapakita niya sa atin kung gaano kahalaga yung panalangin. Isang effectual, fervent prayer na nanggagaling sa isang righteous person. At ano yung pangako ng Panginoon? It availeth much. Now, anong klaseng prayer yung ine-expect sa atin dito ni James? Binigyan niya tayo ng dalawang description. Una, effectual. Pangalawa, fervent. Pag sinabi mong effectual, this is not lazy. This is not casual prayer. But this is a kind of prayer na kung saan talagang nandun yung focus, nandun yung intention, nandun yung persistence. Ito yung klase ng prayer na kung saan talagang naniniwala siya na naririnig siya ng kanyang ama, ng kanyang hari, na talagang dumudulog siya sa trono ng ating Panginoon. But it is not only effectual, it is fervent. It speaks of intensity, it speaks of passion, hindi lang emosyon, pero nandun yung puso mo. Ramdam mo sa yung urgency sa puso mo na punong-puno ng pananampalataya at pag-ibig para sa taong ipinapanalangin mo. Ito yung klase ng panalangin na hindi lang sa bibig lumalabas kung hindi sa puso. Dinudurog ng ganitong klaseng panalangin yung ating discouragement, yung ating doubt, at higit sa lahat, it seeks God's will above all else. And that brings me to my next point. Who is the righteous man? None of us are righteous. But it is a man who seeks God's will. Unang-una, alam natin that prayer changes nothing. No matter how much you pray, hindi niyan babaguhin yung will ng ating Panginoon, yung decree ng ating Panginoon. So why do you pray? It changes the heart of the one who prays. And if your heart is changed and your will is aligned with God's will, kung pareho na kayo ng gusto, it is impossible for God not to answer your prayer. That is why ang sabi dito, the prayer of a righteous man availeth much. The righteous man here is not a perfect, sinless man, no. It refers to someone na kung saan lumalakad, malapit sa ating Panginoon. Now, kailangan yung makita na kung saan ang sarap na sabihin ng Panginoon, napapakinggan niya yung ating panalangin, nadidinggin niya yung ating panalangin, na hindi niya nire-reserve yung kanyang tenga upang makinig lang sa panalangin ng mga spiritual elites. No. Itong pangakong ito ay ibinigay sa bawat isang faithful na anak ng ating Panginoon. Sabi niya, it availeth much. Yung mga salitang availeth much tells us that our prayer makes a real difference. It might not affect yung will ng Panginoon, it might not change yung decree ng Panginoon, but it makes a real difference sa ating mga puso. Kung bakit dito nagsisimula yung healing, yung restoration, pagkatapos ng confession, because a righteous
prayer, it changes our hearts. Now, bilang pagtatapos mga kapatid, James 5:16, binibigyan niya tayo ng isang maayos na plano, disenyo at blueprint ng ating Panginoon sa ikalalago ng ating iglesia. At uulitin ko kung ano yun. Confess, pray for one another, because your prayer availeth much. Kapag nagsimula tayong mamuhay, naglakad ng may honesty, matutong umamin sa ating pagkakamali at pagkakasala, matutong ipanalangin ng bawat isa at hanapin ang Panginoon na may matitinong puso, ang resulta niyan restoration. Ang resulta niyan pagkilos ng ating Panginoon. Now, do not think that this is a call for individual holiness. I am speaking to you bilang isang soon-to-be church that we have to ensure this corporate transformation sa buhay ng bawat isa. Because a praying church is a powerful church. A humble church is a healing church. At nawadamdamin natin yung mga salita ni James, mag-cultivate tayo ng isang iglesia that we can freely confess because we know that grace flows freely sa ating church. Let us share our burdens, makiluha tayo sa bawat isa, at manalangin tayo na alam natin that our prayers truly avail much. Diyan po muna natin tatapusin ang ating devotion. Muli, sa mga gustong magbigay ng insight or prayer request, para sa aming mga attenders at members, you can do it sa ating group chat, lalo na kung medyo sensitive po ang inyong mga prayer requests. At para naman sa mga nakikinig online, you can also comment it sa ating comment section. So muli, maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat.